Hindi na bago sa ating mga Pilipino ang pangalang Maria Labo. Marami na ang mga kwentong kumalat tungkol sa kanya. Isang inang naging halimaw, isang aswang na kinatatakutan sa bawat sulok ng probinsya. Pero ang kwentong maririnig mo ngayong gabi ay hindi tulad ng mga alam mo. Sapagkat ito ay mas madilim, mas malalim at mas nakakakilabot kaysa sa lahat ng bersyon na narinig mo. Ito ang lihim sa likod ng kanyang pagkawasak, ang simula ng kanyang pagkauhaw sa laman at ang bangungot na dinanas ng lalaking pinakamamahal niya. At ngayon, oras na para malaman mo ang katotohanan. Pakinggan mo ang kwento, pero maghanda ka sa katapusan. Sa isang tahimik na sulok ng Capiz, isang probinsya na nababalutan ng luntiang bukirin, nakatayo ang isang simpleng bahay na gawa sa pinaghalong semento at kahoy. Sa tahanang ito naninirahan sina Maria at ang kanyang asawang si Daniel, isang matapat na pulis na kilala sa kanyang dedikasyon at pagiging tapat sa serbisyo. Dalawa ang biyaya ng kanilang pagmamahalan. Si Paulo, ang panganay na lalaki na masipag at masunurin, at si Isabel, ang bunsong dalagita na puno ng ningning at kagalakan. Si Maria ay isang ilaw ng tahanan, mapagmahal na asawa at ulirang ina. Ang kanyang mga araw ay umiikot sa pag-aalaga ng mga anak, paglilinis ng bahay, at paghahanda ng masarap na pagkain para sa kanyang pamilya. Sa kabila ng maliit na sahod ni Daniel, sinisikap nilang magkaroon ng payapang pamumuhay. Ngunit sa likod ng kanilang simple at masayang mukha, mayroong bumabagabag sa isip ni Maria. Nakikita niya ang paghihirap ni Daniel, ang kanyang pagod sa pagtatrabaho ng walang sapat na pahinga at ang kakulangan sa pinansyal na laging nakabitin sa kanilang leeg. Gusto niyang tumulong, hindi lang sa pagtitipid, kundi sa pagdaragdag ng kita. Isang hapon, habang nagtatawanan sina Paulo at Isabel sa sala, narinig ni Maria ang usapan ng kanyang asawa sa telepono tungkol sa mga pautang at bayarin na kailangan pang bayaran. Lumapit siya kay Daniel, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "May problema ba, Daniel?" tanong niya. Bumuntong hininga si Daniel. "Wala, Maria. Maliit na bagay lang. Kakayanin natin to." Ngunit ang kanyang tono ay puno ng pagod. "Gusto ko lang na maibigay ang lahat ng kailangan ng mga bata. Ang magandang kinabukasan na nararapat sa kanila." Nag-isip si Maria. Naalala niya ang kwento ng kanyang mga kaibigan na naging overseas Filipino worker, OFW. Malaki ang sahod doon. Kaya niyang magsakripisyo para sa pamilya. Gusto niyang bigyan ng magandang buhay sina Paulo at Isabel, ang uri ng buhay na hindi nila naranasan sa probinsya. Kinagabihan habang mahimbing na ang tulog ng mga bata, nilapitan niya si Daniel. "Daniel, may naisip ako. Gusto kong mag-OFW sa Saudi Arabia." Napakunot ang noo ni Daniel. "Ano? Hindi, Maria. Paano ang mga bata? At delikado doon. Pulis ako, kaya kong protektahan ang pamilya natin dito." Pero hindi sapat, Daniel. Mahina ngunit matatag na sagot ni Maria. "Nakikita ko ang hirap mo. Gusto kong guminhawa tayo. Gusto kong makapag-aral ang mga bata sa magandang eskwelahan. Saglit lang ako doon. Pangako, babalik din ako agad." Matagal silang nagtalo. Sa huli, sa kabila ng pag-aalala ni Daniel, nakita niya ang matinding determinasyon sa mata ni Maria. Alam niya na para ito sa kanilang kinabukasan. Sa huli, pumayag siya, ngunit may mabigat na puso. Ilang buwan ang lumipas. Ang proseso para makaalis ay naging mahirap at magastos. Ngunit sa tulong ng mga kamag-anak at ilang ipon, nakakuha si Maria ng trabaho bilang domestic helper sa Saudi. Ang pamamaalam ay puno ng luha. Niyakap niya ng mahigpit sina Paulo at Isabel. "Magpakabait kayo, anak." Babalik si Mama.
Mag-aaral kayo ng mabuti ha? Hinalikan niya si Daniel sa noo. Mag-iingat ka sa trabaho mo, Daniel. Alagaan mo sila. Babalikan ko kayo. Sumakay si Maria sa eroplano. Ang kanyang puso ay tila dinudurog. Sa bawat segundong lumalayo siya sa kanyang pamilya. Sa kanyang isip, inulit-ulit niya ang pangako. Ito ay para sa kanila. Ang paglisan na ito ay magbubukas ng pinto sa mas magandang buhay. Ngunit ang buhay sa ibang bansa ay malayo sa kanyang inaasahan. Ang kanyang unang amo ay isang matandang babae na may sakit at mahina. Sa simula, maayos ang lahat. Masipag si Maria at maasikaso sa matanda. Ang kanyang sahod ay regular na nakapadala sa Pilipinas at ang balita mula kay Daniel ay puro maganda. Lumalaki ng maayos ang mga bata at nababawasan na ang kanilang mga utang. Ngunit unti-unting nagbago ang matanda. Madalas itong sumpungin at magsalita ng mga kakaibang bagay. Mayroon itong kakaibang marka sa braso, isang tattoo na tila ba'y gumagalaw. Tuwing gabi, naririnig ni Maria ang kakaibang bulong mula sa silid ng matanda na para bang may kausap itong hindi nakikita. Nagsimula siyang makaramdam ng takot. Isang gabi, habang inaalagaan ni Maria ang matanda, lalong lumala ang sakit nito. Nanghihina na ito at lumalamig na ang katawan. Ngunit bago ito tuluyang bawian ng buhay, tumingin ang matanda kay Maria. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at may itinuro sa kanyang bibig. Nagulat si Maria nang makita niya ang dila ng matanda na may kakaibang hugis. At bago pa man niya maintindihan, ay bigla itong sumuka ng itim na likido sa mukha ni Maria. Kasabay nito, naramdaman niya ang matinding lamig na gumapang sa kanyang katawan at isang tinig sa kanyang isip ang bumulong. Ngayon, ikaw na. Ikaw ang magpapatuloy. Napaatras si Maria, nanginginig. Nang muling tumingin siya sa matanda, wala na itong buhay. Ngunit ang kakaibang lamig sa loob niya ay hindi nawala. Ang amoy ng kakaibang likido sa kanyang mukha ay hindi mabura. Nang gabing iyon, nagsimula ang kanyang bangungot. Nagsimula siyang makaramdam ng matinding gutom, isang gutom na hindi mapunan ng ordinaryong pagkain. Ang kanyang mga panaginip ay naging puno ng dugo at laman. Nagsimula siyang magbago mula nang mangyari ang kakaibang insidente sa namatay niyang amo. Nagbago ang lahat kay Maria. Ang kanyang pagtulog ay hindi na payapa. Puno ito ng mga bangungot na kung saan ay nakikita niya ang kanyang sarili na umiinom ng dugo at kumakain ng laman. Gumigising siya na may malamig na pawis at isang matinding gutom na tila ba'y kinakain ang kanyang mga bituka. Hindi ito ang gutom na nalulunasan ng kanin at ulam. Ito ay isang uri ng uhaw na mas malalim, mas masama. Sinubukan niyang kumain ng marami, ngunit tila ba'y hindi ito sapat. Ang dating masarap na pagkain ay naging walang lasa, tila karton sa kanyang panlasa. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maging sensitibo sa liwanag ng araw. Mas gusto niya ang dilim. Ang kanyang balat ay mas naging maputla at ang kanyang mga ugat ay tila mas lalong lumitaw. Ang kanyang mga kuko ay nagsimulang humaba ng bahagya at ang kanyang mga ngipin, pakiramdam niya, ay sumasakit at lumalaki. Ang tanging ginhawa na naramdaman niya ay kapag sumasapit ang gabi. Sa dilim, tila mas malinaw ang kanyang paningin at pandinig. Kung minsan, nahuhuli niya ang kanyang sarili na nakatingin sa kanyang katrabahong si Aisha na may kakaibang pag-iisip, hindi bilang isang kaibigan, kundi bilang isang pinagkukunan. Nanginginig siya sa takot tuwing naiisip niya ito. Hindi ito tama. Bulong niya sa sarili habang pilit niyang pinipigilan ang kanyang sarili. Ang kanyang amo, ang anak ng namatay na matanda, ay nagsimulang makapansin sa kanyang kakaibang pag-uugali.
Madalas siyang nakikita nitong nakatulala o kung minsan ay nagpapabalik-balik sa kusina sa hating gabi, tila may hinahanap. Bumaba ang kanyang pagiging produktibo. Madalas siyang pagod at ang kanyang pagiging maasikaso ay unti-unting nawala. Isang araw, habang papalabas si Maria para bumili ng grocery, nakita niya ang isang pusa na naglalakad sa kalsada. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi na siya nag-iisip, kusa siyang tumakbo at sinakmal ang pusa. Bago pa niya namalayan, nararamdaman na niya ang sariwang dugo sa kanyang bibig at ang malambot na laman ng hayop sa kanyang dila. Nagulat siya sa kanyang ginawa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mukha ay puno ng dugo. Ito ang unang pagkakataong nalasahan niya ang hilaw na laman at kahit nakakadiri, mayroong kakaibang ginhawa na sumakop sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang init na kumalat sa kanyang mga ugat na para bang may isang bagay sa loob niya ang nasisiyahan. Pagbalik niya sa bahay, agad siyang naglinis at nagpalit. Ngunit ang amoy ng dugo ay tila ba'y kumakapit sa kanya. Ang kanyang damdamin ay halo-halo. Takot, pagkabigla, at isang kakaibang uri ng kasiyahan na hindi niya maipaliwanag. Alam niyang may mali sa kanya. Alam niyang hindi ito ang dating Maria. Nagsimula siyang maghanap ng mga paraan upang bumalik sa Pilipinas. Ang kanyang mga liham kay Daniel ay naging mas maikli at mas maligamgam. Hindi niya masabi ang kanyang mga pinagdaanan, ang mga bangungot na lumalamon sa kanya at ang gutom na unti-unting nagpapabago sa kanya. Gusto niyang makauwi sa pag-aakalang baka mawala ang sumpa sa kanya kapag nakabalik siya sa kanyang pamilya, sa kanyang tahanan. Sa wakas, pagkatapos ng matinding pagtitiis at pagpapaliwanag sa kanyang amo, napayagan siyang umuwi. Ang kanyang tiket ay nabili at ang kanyang puso ay puno ng pag-asa na sana sa sandaling yapakan niya ang lupa ng Pilipinas ay mawawala ang lahat ng masama sa kanya. Ngunit ang kakaibang lamig at gutom sa kanyang kalooban ay nananatili. Ang paglalakbay pauwi ay puno ng tensyon. Sa eroplano, nahirapan siyang matulog. Ang kanyang mga pandinig ay mas matalas at tila naririnig niya ang tibok ng puso ng kanyang mga katabi. Kinailangan niyang pigilan ang kanyang sarili na huwag tumingin sa kanila ng kakaiba. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa pagpigil. Paglapag ng eroplano sa Maynila, naramdaman ni Maria ang amoy ng Pilipinas, ang simoy ng hangin, ang usok ng sasakyan at ang ingay ng mga tao. Naglakad siya papalabas ng airport, umaasa na makita ang kanyang pamilya. Ngunit walang sumalubong sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang cellphone. Walang tawag o text. Naramdaman niya ang kakaibang kaba. Sumakay siya ng bus pauwi sa Capiz. Ang biyahe ay mahaba at ang dilim ay unti-unting bumabalot sa paligid. Habang bumibiyahe, naramdaman niya ang kanyang mga ngipin na kumikirot at ang kanyang mga kuko na tila lumalaki. Kinailangan niyang pigilan ang sarili na huwag magsalita o gumawa ng ingay. Tila mayroong nilalang sa kanyang loob na nagagalak sa dilim. Nang makarating siya sa kanilang bayan, gabi na. Tahimik ang kalsada at ang mga bahay ay nakasara. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanilang tahanan. Ang kanyang puso ay kumakaba, hindi sa pananabik, kundi sa takot. Takot sa kanyang sarili, takot sa kung ano ang nangyari sa kanya. Pagdating sa tapat ng kanilang bahay, nakita niya ang ilaw na nakasindi sa kusina. Kinatok niya ang pinto. Walang sumasagot. Kinatok niya ulit mas malakas. Pagkatapos ng ilang sandali, bumukas ang pinto. Si Daniel. Ang kanyang mukha ay gulat. May halo ng saya, ngunit higit sa lahat pagod. Maria, dumating ka, bakit hindi ka nagpasabi? Halos pabulong na sabi ni Daniel habang hinila siya papasok.
Niyakap niya si Daniel ngunit naramdaman niya ang pag-atras ng kanyang asawa. "Daniel, may problema ba?" Tanong niya nagtataka. "Maria, ang mga bata," sabi ni Daniel. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. "Matagal ka naming hinintay. Nagkasakit si Isabel, nagkaroon ng matinding lagnat. Kailangan ko siyang dalhin sa ospital sa kabayanan. Wala akong pera para ipagamot. Naghintay ako ng tulong mula sa iyo. Hindi mo naman sinasagot ang tawag ko." Naramdaman ni Maria ang kurot sa kanyang puso. Hindi niya nasagot ang tawag ni Daniel dahil nawala ang kanyang cellphone sa Saudi. Hindi niya alam. Ang kanyang pamilya ay naghihirap habang siya ay nilalabanan ang sarili niyang bangungot. Niyakap niya ng mahigpit si Daniel. "Nandito na ako. Hindi na kita iiwan." Pumasok sila sa bahay. Ang amoy ng nilulutong ulam ay bumungad sa kanya, adobo. Naramdaman niya ang kakaibang reaksyon ng kanyang tiyan. Hindi ito ang adobo na gusto niya. Hindi ito ang nagbibigay ng ginhawa. Ang gutom sa loob niya ay lalong lumakas, isang uhaw sa isang bagay na hindi dapat kainin ng tao. "Nasaan sina Paulo at Isabel?" tanong ni Maria habang tinitingnan ang bahay. "Tulog na sila sa kwarto," sagot ni Daniel habang nagsasandok ng pagkain. "Gusto mo bang kumain?" Tumingin si Maria sa mesa, ang adobo, ang kanin. Nagtangka siyang kumain, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila ba'y humihindi. Ang kanyang mga mata ay napadako sa silid kung saan natutulog ang kanyang mga anak. Ang gutom ay lalong lumalala at sa kanyang isip, tila mayroong tinig na bumubulong, isang tinig na nagtutulak sa kanya sa isang bagay na hindi dapat mangyari. Ang binhi ng kadiliman na sumisibol sa kanyang kaluluwa ay unti-unting lumalaki at sa gabing iyon, sa kanyang sariling tahanan, ang kapangyarihan nito ay nagsimulang magpakita. Ang amoy ng nilutong adobo ay kumalat sa maliit na bahay, ngunit para kay Maria, ito ay naging tila panunuya. Ang matinding gutom na kanyang naramdaman ay hindi para sa karaniwang pagkain. Habang nakatingin kay Daniel na masayang nagsasandok ng ulam, ang kanyang mga mata ay unti-unting napadako sa silid ng mga bata. Isang tinig ang bumubulong sa kanyang isip. Hindi niya alam kung saan nanggagaling, ngunit malinaw at nakakakilabot. "Gutom ka. Kailangan mo ng tunay na pagkain, laman, sariwang laman." Nanginginig si Maria. Pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi niya kayang gawin ang iniisip niya. Ang mga iyon ay kanyang mga anak, ang bunga ng kanyang sinapupunan, ang kanyang dahilan para mabuhay. Ngunit ang gutom ay mas matindi, mas makapangyarihan kaysa sa kanyang sariling kalooban. Tila ba'y may puwersang humihila sa kanya. "Maria, bakit hindi ka kumakain?" tanong ni Daniel, puno ng pag-aalala. "Masama ba ang pakiramdam mo?" Pilit na ngumiti si Maria. "Hindi, Daniel. Busog lang ako. Pagod lang siguro sa biyahe." Tumayo siya mula sa upuan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa silid ng mga anak. "Titingnan ko lang ang mga bata. Namimiss ko na sila." Nagsimulang maglakad si Maria patungo sa kwarto. Bawat hakbang ay tila ba'y dinudurog ang kanyang puso. Ang kanyang mga kuko ay kumakati. Ang kanyang mga ngipin ay kumikirot. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang payapang mukha ni Paulo na mahimbing na natutulog at sa tabi nito ay si Isabel na may bahid pa ng pagod sa kanyang munting mukha. Ang liwanag ng buwan ay sumisinag sa bintana, nagbibigay ng kakaibang kislap sa kanilang mga balat. Naramdaman ni Maria ang panandaliang paghupa ng gutom. Ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak ay nagbigay sa kanya ng sandaling lakas para labanan ang kadiliman. Lumuhod siya sa tabi ng kanilang higaan, hinaplos ang buhok ni Paulo at hinalikan ang noo ni Isabel. "Mga anak ko," bulong niya nagsisimulang lumuha.
Ngunit sa mga luha, biglang nag-iba ang pakiramdam. Ang amoy ng sariwang hininga ng mga bata, ang init ng kanilang mga katawan, ay tila nagpalala ng kanyang gutom. Ang tinig sa kanyang isip ay lalong lumakas, naging isang bulong na hindi na niya kayang balewalain. Narito na ang inyong pagkain. Sila ang magbibigay sa inyo ng lakas. Kunin ninyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang matinding pagbabago. Ang kanyang mga ngipin ay lalong humaba. Ang kanyang mga kuko ay naging matulis. Unti-unting gumagapang ang lamig sa kanyang katawan at ang kanyang mga mata ay unti-unting nanlilisik sa dilim. Hindi ito siya. Ito ay isang nilalang na kumokontrol sa kanya, isang nilalang na uhaw na uhaw. Sa kusina, narinig ni Daniel ang isang mahinang kaluskos mula sa silid ng mga bata. Hindi niya pinansin, marahil ay gumalaw lang ang mga bata sa pagtulog. Ngunit mayroon siyang naramdamang kakaiba, isang kaba na hindi maipaliwanag. Ilang minuto ang lumipas at biglang narinig niya ang isang tunog na nagpatindig ng kanyang balahibo. Isang tunog na parang isang hayop na gumagapang sa dilim. Bumaba ang kutsara sa kamay ni Daniel. Nagmamadali siyang tumayo. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nagtungo siya sa silid ng mga bata. Nang binuksan niya ang pinto, pumungad sa kanya ang isang bangungot na hinding-hindi niya malilimutan habang buhay. Ang silid ay madilim maliban sa sinag ng buwan na tumatagos. Nakita niya si Maria, ngunit hindi ito ang kanyang asawa. Ang kanyang likod ay nakaharap kay Daniel, ngunit ang kanyang katawan ay tila nanginginig sa kakaibang galak. Sa kanyang harap sa kama ng mga bata, nakita ni Daniel ang isang tanawin na nagpatigil sa kanyang paghinga. Napakagatlabi si Daniel para pigilin ang isang sigaw na gustong kumawala mula sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa horror. Sa paanan ng kama, nakita niya ang malaking bahid ng dugo. At si Paulo. Si Paulo ay nakahandusay, hindi gumagalaw. Ang kanyang katawan ay malamig at ang kanyang dibdib ay may malaking sugat. Ang kanyang atay ay wala na. Narinig niya ang isang basag na tawa mula kay Maria na tila ba'y galing sa isang nilalang na hindi tao. Nang dahan-dahang humarap si Maria, bumungad kay Daniel ang kanyang mukha. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa dilim, ang kanyang bibig ay puno ng sariwang dugo, at ang kanyang mga ngipin ay matutulis. Hawak niya sa kanyang kamay ang isang piraso ng laman na tila ba'y kakalagpas lang niyang kainin. Maria, anong ginawa mo? Sigaw ni Daniel, ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagkabigla at takot, hanggang sa bigla niyang hinugot ang itak na matagal nang nakatago sa gilid ng kwarto. Sa isang iglap, walang alinlangang humakbang siya palapit kay Maria at buong lakas na ibinaon ang talim sa kanyang mukha. Umalingaw-ngaw ang sigaw kasabay ng pagtilamsik ng dugo sa malamig na sahig. Tumakbo si Maria palabas ng bahay, tila isang hayop na pinakawalan. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at hindi siya lumingon. Naiwan si Daniel na nakatayo, nanginginig, sa gitna ng kanyang bangungot. Ang kanyang panganay na anak ay wala na. At ang kanyang asawa, ang inang dapat ay nagmamahal sa kanyang mga anak, ang siyang pumatay dito. Sa pagtangis, nilapitan niya si Isabel na mahimbing pa ring natutulog, tila walang kamalay-malay sa nangyari. Niyakap niya ito ng mahigpit at doon niya napagtanto. Kailangan niyang protektahan ang kanyang natitirang anak. Mula ng gabing iyon, nagbago ang buhay ni Daniel. Ang kanyang pagiging pulis, na dati tagapagtanggol ng batas, ay naging personal na paghihiganti. Hahanapin niya si Maria, hahanapin niya ang demonyo na kumain sa kanyang anak at nagpabago sa kanyang asawa.
Hindi niya hahayaang makapaminsala pa ito sa iba. Ang kwento ni Maria Labo ay hindi na isang alamat para sa kanya. Ito ay isang masakit na katotohanan na bumulabog sa kanyang pamilya at ang pinakamalaking trahedya ay naganap sa kanyang sariling tahanan. Ang kanilang pagmamahalan ay naging isang sumpa at ang kanyang asawa ay naging isang halimaw. Ang sumunod na mga araw ay tila isang bangungot para kay Daniel. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang bahay na dati puno ng tawanan at pagmamahalan ay naging isang malamig na libingan ng kanyang panganay na anak. Ang imahe ni Maria na nakatayo na puno ng dugo at nagtatago ng isang nakakakilabot ng ngiti ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Sa bawat paghinga, naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang puso. Ang kanyang unang tungkulin ay ilibing si Paolo. Sa tulong ng kanilang mga kapitbahay at kaibigan, isinagawa ang payak na seremonya. Walang sinabi si Daniel sa tunay na nangyari. Ang kanyang bibig ay parang nalock at ang kanyang isip ay hindi pa rin makapaniwala sa katotohanan. Ipinahayag niya na nagkaroon ng biglaang karamdaman si Paulo. Hindi niya kayang ibunyag ang masakit na katotohanan na ang kanyang asawa ang salarin. Paano niya sasabihin na ang inang nagluwal sa bata ay siya ring kumain sa kanya? Habang abala ang lahat sa pagluluksa, nanatili si Daniel sa tabi ni Isabel. Hindi niya ito pinakawalan. Tila ba'y natatakot siyang bigla itong maglaho. Ang takot na dulot ni Maria ay kumapit sa kanyang buong pagkatao. Kinailangan niyang maging matatag para kay Isabel, ang huli niyang natitira. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluluksa, may isang apoy ang sumiklab sa kanyang kalooban, ang apoy ng paghihiganti. Bilang isang pulis, nanumpa siyang protektahan ang mga inosente at panindigan ang batas. Ngayon, ang pinakamatinding krimen ay naganap sa kanyang sariling pamilya at ang salarin ay ang kanyang sariling asawa. Kailangan niyang hanapin si Maria hindi lang para pagbayarin sa kanyang ginawa, kundi para pigilan siya sa paghahasik pa ng takot at kamatayan sa iba. Sinimulan ni Daniel ang kanyang lihim na paghahanap. Sa umaga, bumalik siya sa kanyang trabaho sa presinto. Pilit na itinatago ang kanyang pagdurusa sa likod ng isang kalmadong mukha. Ngunit sa tuwing may pagkakataon, lumalabas siya, nagtatanong sa mga tao at sumusubaybay sa anumang posibleng bakas ni Maria. Pinag-aralan niya ang mga lumang kaso ng mga nawawala o mga insidente ng hindi maipaliwanag na kamatayan sa mga karatig bayan. Wala pa siyang ideya kung saan magsisimula, ngunit alam niyang si Maria ay hindi na isang tao. Ilang linggo ang lumipas. Walang bakas ni Maria. Parang lumamig siya sa hangin. Ngunit isang gabi habang nagbabantay si Daniel sa isang liblib na baryo, may narinig siyang kwento mula sa mga matatanda. Nag-uusap sila tungkol sa isang nilalang na gumagala sa gabi na kumakain ng laman ng tao. May isang biktima silang nabanggit, isang mangingisda na natagpuang patay. Ang kanyang dibdib ay punit at ang kanyang mga laman loob ay nawawala. Ang mga mata ng mangingisda ay nakadilat, puno ng takot. Napatindig ang balahibo ni Daniel. Ang mga detalye ay halos kapareho ng nangyari kay Paulo. Sumigaw ang kanyang isip, "Si Maria, may alam ba kayo kung sino yang gumagawa niyan?" Tanong ni Daniel, pilit na pinapakalma ang kanyang tinig. Umiling ang matanda. Ang sabi-sabi, isang aswang daw, isang babaeng nagbabalik mula sa ibang bansa na nagkaroon ng sumpa. Sinasabing uhaw ito sa atay ng tao. Ang salitang aswang ay parang kidlat na tumama kay Daniel. Noon, ang mga kwento ng aswang ay mga alamat lamang sa kanyang isip. Ngayon, ito ay isang nakakatakot na katotohanan. Si Maria ay naging isa sa mga nilalang na iyon. Ang kanyang asawa,
Ang inang pinakasalan niya at minahal ay isang aswang. Ang impormasyon ay nagbigay kay Daniel ng bagong direksyon. Nagsimula siyang magsaliksik sa mga lumang aklat at kuwento tungkol sa aswang. Doon niya nalaman ang mga katangian, ang mga kahinaan at ang mga palatandaan ng isang aswang. Nalaman niya na ang mga aswang ay maaaring magpalit anyo na mas malakas sila sa gabi at na mayroon silang matinding pagkauhaw sa laman ng tao, lalo na ang atay. Isang araw habang nasa trabaho, nakarinig siya ng balita mula sa isang kalapit bayan. Mayroong nawawalang bata at ang mga residente ay takot na takot. Ang mga balita ay tila sunod-sunod na dumating sa iba't ibang probinsya, mga hindi maipaliwanag na pagpatay, mga biktima na may mga bahagi ng katawan na nawawala, at ang mga tsismis tungkol sa isang babaeng multo na gumagala sa gabi. Ang paghahanap ni Daniel ay naging isang personal na krusada. Lumabas siya ng kanyang tungkulin bilang pulis at nagsimulang maging isang mangangaso, isang tagapaghiganti. Pinitpit niya ang kanyang baril, ngunit alam niyang hindi sapat iyon. Kailangan niya ng kaalaman at marahil ng mga kasangkapan na makakaharap sa isang nilalang na hindi tao. Ang kanyang paglalakbay ay nagdala sa kanya sa iba't ibang lugar, mula sa mga liblib na baryo hanggang sa mga kabundukan. Nakarinig siya ng mga kwento ng takot at pagkabigla. Naging isang anino si Daniel, naglalakad sa gabi, naghahanap ng bakas ng kanyang asawa. Ang kanyang paghahanap ay hindi na lang para sa hustisya para kay Paulo, kundi para na rin sa kaligtasan ng ibang inosente. Sa bawat gabing lumilipas at sa bawat bagong kwento ng takot na kanyang naririnig, unti-unting napagtanto ni Daniel ang malaking saklaw ng kapangyarihan ni Maria. Ang dating asawa niya ay hindi na lang isang kriminal. Siya ay isang nilalang ng kadiliman, isang puwersa ng kasamaan na kumakalat sa buong kapuluan. At sa bawat paghakbang ni Daniel sa paghahanap, unti-unti ring lumalalim ang kanyang pagkalugmok sa mundo ng mga nilalang na dating itinuturing lang niyang alamat. Ang kanyang paghahanap ay hindi lamang isang pagtugis, ito ay isang paghaharap sa sarili niyang takot at isang pag-unawa sa isang realidad na mas malalim at mas nakakatakot kaysa sa kanyang naisip. Ang paghahanap ni Daniel kay Maria ay nagdala sa kanya sa mga pinakaliblib na sulok ng kapuluan. Ang kanyang pagiging pulis ay naging sekundarya na lang. Ngayon, isa na siyang mangangaso ng halimaw, isang taong handang ipusta ang kanyang buhay para sa hustisya at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng kanyang anak. Ngunit sa bawat hakbang, unti-unti niyang nararamdaman ang paghila ng kadiliman. Ang kanyang mga mata ay nanatiling alerto, ang kanyang tenga ay laging nakikinig sa mga bulong at kuwento. Isang gabi, habang nagpapahinga sa isang liblib na barangay sa paanan ng isang matandang bundok, narinig niya ang isang kuwento mula sa mga matatanda. Tungkol ito sa isang lumang engkantada na naninirahan sa isang kuweba sa kabundukan. Ang engkantadang ito raw ay may malawak na kaalaman sa mga nilalang ng dilim, sa mga sumpa, at sa mga lunas. Ngunit kilala rin ito sa pagiging mapanganib at mapanlinlang. Nagpasya si Daniel na puntahan ang engkantada. Wala na siyang pakialam sa panganib. Desperado siyang malaman kung paano pipigilan si Maria. Matapos ang ilang araw na paglalakad sa masukal na kagubatan, narating niya ang isang kuweba na nababalutan ng makakapal na baging. Mayroong kakaibang enerhiya ang lugar, isang halo ng misteryo at takot. Pagpasok niya sa loob, bumungad sa kanya ang dilim at ang amoy ng lumang lupa at mga damo. Sa dulo ng kuweba, nakita niya ang isang matandang babae na nakaupo sa isang batong upuan. Ang balat nito ay puno ng kulubot, ang mga mata nito ay matalas,
at ang kanyang buhok ay mahaba at puti na tila lumot. Hawak nito ang isang tungkod na yari sa kahoy na may kakaibang ukit. Ito ang engkantada. "Alam ko kung bakit ka narito, binata," sabi ng engkantada. Ang kanyang tinig ay malalim at tila nanggagaling sa pinakailalim ng lupa. "Ang iyong asawa ay kinain ng kadiliman. Hindi mo siya masusugpo sa simpleng baril." Nagulat si Daniel. Paano nito nalaman ang kanyang problema? "Alam niyo po ba kung paano ko siya mapipigilan? Paano ko mababawi ang aking asawa?" Tanong ni Daniel, puno ng pag-asa. Umiling ang engkantada. "Ang iyong asawa ay hindi nababalik. Ang kanyang kaluluwa ay naging tahanan ng isang sinaunang kasamaan. Ang sumpa na bumalot sa kanya ay matagal nang nakatanim sa lahi ng kanyang dating amo." Napakunot ang noo ni Daniel. "Lahi ng amo? Ano po ang ibig ninyong sabihin?" Ipinaliwanag ng engkantada ang isang nakakakilabot na lihim. Ang pamilya ng dating amo ni Maria ay mayroong dugong aswang na nakatago sa kanilang lahi. Ang matandang amo ni Maria ay isa sa mga nilalang na iyon, isang aswang na nagtatago sa ilalim ng balat ng isang ordinaryong tao. Ang pagsusuka ng itim na likido ay hindi lang karaniwang pagsusuka. Ito ay isang ritual, isang paglilipat ng sumpa mula sa namamatay na aswang patungo sa isang inosenteng biktima. Ang pagiging unang aswang ni Maria ay hindi literal na nangangahulugang siya ang unang-unang aswang sa mundo, kundi ang siya ang naging bagong tagapagdala ng sinaunang sumpa, ang bagong ugat ng isang lahing matagal nang umiiral. Ang sumpa ay nagiging ganap kapag nakakain ang isang bago na aswang ng laman ng pinakamamahal nito. Ang atay ng iyong anak ang nagkumpleto sa pagbabago ng iyong asawa, paliwanag ng engkantada. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig kay Daniel. Mas malakas siya ngayon kaysa sa sino mang karaniwang aswang, mas matalino at mas uhaw. Nanginginig si Daniel. Ang sakit ay nagbalik sa kanyang puso, ngunit ngayon ay may kasama ng matinding galit. "Paano ko po siya masusugpo?" tanong niya. Ang kanyang tinig ay halos pabulong. Ang tanging makapipigil sa kanya ay isang bagay na mas matanda pa kaysa sa kanyang sumpa. Isang anting-anting na hinubog ng mga sinaunang espiritu. Ito ay nasa loob ng bundok Banahaw, sa pinakaloob na bahagi ng isang lihim na kuweba na binabantayan ng mga diwata at espiritu. Ngunit ang daan patungo rito ay puno ng panganib. Maraming nagtangka, ngunit iilan lang ang nagtagumpay, paliwanag ng engkantada. At sa sandaling makaharap mo siya, kailangan mong maging handa. Hindi siya ang iyong asawa, siya ay isang halimaw na nagkukubli sa pamilyar na mukha. Bago pa man makapagtanong muli si Daniel, biglang nawala ang engkantada na parang usok. Naiwan si Daniel na mag-isa sa dilim ng kuweba. Ang kanyang isip ay puno ng bagong impormasyon at isang bagong misyon. Ang kanyang paghahanap ay hindi na lang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagtigil sa isang sinaunang sumpa. Sa pagbalik ni Daniel mula sa kuweba, nagbago ang kanyang direksyon. Hindi na niya hinanap si Maria sa mga probinsya. Ngayon, ang kanyang paghahanap ay nakatuon sa bundok Banahaw. Ito ay isang banal na lugar para sa marami, ngunit para kay Daniel, ito ay magiging larangan ng digmaan kung saan siya maghahanap ng kasangkapan para labanan ang isang nilalang na mas malakas kaysa sa kanyang naisip. Habang naglalakbay siya patungo sa bundok Banahaw, unti-unting nakarating sa kanya ang mga balita na lalong nagpakaba sa kanya. Ang mga ulat ng mga nawawalang tao, lalo na ng mga bata, ay dumarami sa iba't ibang sulok ng Luzon. Ang pangalan ni Maria Labo ay kumalat na sa mga usap-usapan, isang babala sa mga ina, isang bangungot sa mga bata.
Ang kanyang asawa ay hindi na isang lokal na banta. Siya ay isang pambansang takot at tila ba'y papalapit na siya sa kanilang tahanan. Kailangan niyang magmadali. Ang desisyon ni Daniel na magpunta sa bundok Banahaw ay hindi madali. Alam niyang puno ito ng panganib, hindi lang mula sa kalikasan kundi mula sa mga misteryosong nilalang na pinaniniwalaang naninirahan doon. Ngunit sa kanyang isip, tanging ang anting-anting na makapagpapahinto kay Maria ang tanging pag-asa niya. Si Isabel, ang natitirang piraso ng kanyang pamilya, ang kanyang naging inspirasyon at dahilan para magpatuloy. Sa kanyang pagdating sa paanan ng bundok Banahaw, bumungad sa kanya ang makakapal na fog at ang amoy ng basa at luntiang halaman. Ito ang lugar ng mga espiritu, ng mga gumagala at ng mga taong naghahanap ng paggaling o kapangyarihan. Maraming kwento tungkol sa mga taong nawawala sa bundok na ito at ang mga babala ay laging nakabitin sa hangin. Nagsimula si Daniel sa kanyang pag-akyat, bitbit ang kanyang baril na tila walang silbi laban sa aswang at isang matalim na itak. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang matinding lamig sa hangin at ang pakiramdam na tila mayroong nakamasid sa kanya. Ang mga puno ay tila may mga mukha at ang mga anino ay tila gumagalaw sa kanyang paningin. Unang pagsubok na kinaharap ni Daniel ay ang matinding hamon ng kalikasan. Ang daan ay matarik, madulas at puno ng malalaking ugat at mga bato. Kinailangan niyang tumawid sa mga mabatong ilog at umakyat sa mga bangin na tila ba'y walang katapusan. Ang kanyang mga paa ay nagsisimulang mangawit at ang kanyang hininga ay bumibigat. Ngunit ang imahe ni Paulo at ang pangako niyang protektahan, si Isabel ang nagtulak sa kanya upang magpatuloy. Habang lumalalim siya sa bundok, nagsimula siyang makakita ng mga kakaibang palatandaan. Mga nakasabit na tela sa mga sanga ng puno, mga maliliit na altar na gawa sa bato, at mga lumang kandila na natunaw na. Ito ang mga bakas ng mga taong naghahanap ng espiritual na koneksyon sa Banahaw. Isang gabi habang nagpapahinga siya sa loob ng isang malaking puno, nakarinig siya ng mga bulong. Hindi niya maintindihan ang salita, ngunit ang tono ay nagdadala ng pangamba. Tila ba'y may nag-uusap sa kanyang paligid, ngunit wala siyang makita. Ang kanyang mga mata ay naghanap sa dilim, ngunit wala siyang natagpuan kundi mga anino. Biglang may humawak sa kanyang balikat. Napaigtad si Daniel at agad na hinanda ang kanyang itak. Ngunit ang nakita niya ay isang matandang lalaki na nakasuot ng tradisyonal na kasuotan na may mahabang balbas at mapayapang mukha. Siya ay isa sa mga tagapagbantay ng Banahaw, isang ermitanyo. "Huwag kang matakot, anak," sabi ng ermitanyo. Ang kanyang tinig ay kalmado. "Alam ko ang iyong ipinunta rito. Ang iyong paghahanap ay matuwid, ngunit ang iyong puso ay puno ng poot. Ang anting-anting na iyong hinahanap ay hindi para sa paghihiganti, kundi para sa pagtatanggol at pagpapatigil." Ipinaliwanag ng ermitanyo kay Daniel na ang anting-anting ay hindi lang basta isang bagay na magbibigay ng kapangyarihan. Ito ay may sariling buhay, isang sandaang lumang espiritu na handang tumulong sa mga taong may malinis na puso at matuwid na intensyon. Ngunit upang makuha ito, kailangan niyang harapin ang kanyang sariling takot at patunayan ang kanyang pagiging karapat-dapat. Tinuro ng ermitanyo ang isang lihim na daan patungo sa isang kuweba na mas malalim sa kagubatan. "Doon mo mahahanap ang iyong hinahanap, ngunit mag-ingat ka. Ang kuweba ay binabantayan ng mga sinaunang espiritu. Kung hindi ka karapat-dapat, hindi ka nila hahayaan na makalabas ng buhay." Nagpasalamat si Daniel sa ermitanyo at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay.
Habang papalapit siya sa kuweba, naramdaman niya ang pagtaas ng presyon sa hangin at ang tunog ng mga espiritu ay lalong lumakas. Bumungad sa kanya ang isang malaking butas sa lupa, ang pasukan sa lihim na kuweba. Ang loob nito ay madilim at ang hangin ay malamig. Pagpasok niya, bumungad sa kanya ang isang labirint ng mga bato. Ang bawat sulok ay tila mayroong sariling buhay. May mga tunog ng pagiyak, pagbulong at pagtawa na kumakalat sa loob. Nakita niya ang mga kakaibang hugis sa pader na tila mga anino na sumasayaw. Ito ang mga espiritu na binanggit ng ermitanyo. Biglang, bumagsak ang isang malaking bato mula sa kisame, halos tumama sa kanya. Kinailangan niyang maging alerto, hindi lang sa kanyang paligid kundi sa kanyang sariling takot. Paulit-ulit na lumitaw ang imahe ni Maria na may bibig na puno ng dugo at ang kanyang anak na si Paulo na walang buhay. Ang takot ay pilit na kumakapit sa kanya. Ngunit sa bawat pagsubok, naramdaman ni Daniel ang pagiging matatag niya. Ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Hindi siya susuko. Kailangan niyang ipagtanggol si Isabel. Kailangan niyang tapusin ang bangungot na ito. Sa wakas, matapos ang ilang oras ng paglalakbay sa loob ng kuweba, narating niya ang isang lihim na silid. Sa gitna nito, sa ibabaw ng isang batong altar, ay nakita niya ang isang bagay na nagliliwanag sa dilim. Ito ay isang amulet na yari sa kahoy at may ukit ng mga kakaibang simbolo na napalibutan ng isang puting enerhiya. Ito ang anting-anting. Niyakap niya ang anting-anting at sa paghawak niya rito, naramdaman niya ang isang init na kumalat sa kanyang katawan. Tila ba'y may kapangyarihan na dumaloy sa kanya, isang lakas na hindi niya naramdaman noon. Ang mga bulong ng espiritu sa kuweba ay naging payapa at ang dilim ay tila hindi na nakakatakot. Sa pagkakataong iyon, alam niya na handa na siya. Handa na siyang harapin si Maria. Handa na siyang labanan ang demonyo na sumira sa kanyang buhay. Pitpit ang mahiwagang anting-anting mula sa puso ng bundok Banahaw. Bumaba si Daniel. Ang kanyang katawan ay pagod, ngunit ang kanyang espiritu ay matatag. Ang kapangyarihan ng anting-anting ay tila dumadaloy sa kanyang mga ugat, nagbibigay sa kanya ng isang lakas na hindi niya kailanman naramdaman. Ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Alam niyang papalapit na siya sa katapusan ng kanyang paglalakbay. Sa kanyang pagbabalik sa sibilisasyon, narinig niya ang mga balita na nagpakaba sa kanya. Ang mga ulat ng mga nawawalang tao, lalo na mga bata, ay tumindi sa iba't ibang probinsya. Ang pangalan ni Maria Labo ay naging isang pambansang takot, isang kasing kahulugan ng kamatayan at bangungot. Ngunit ang pinakanakakatakot na balita ay nangyari sa kanilang sariling probinsya. May isang bata ang nawala, hindi kalayuan sa kanilang bayan. Kinabahan si Daniel. Pakiramdam niya papalapit na si Maria sa kanyang pamilya. Walang sinayang na oras si Daniel. Agad siyang bumalik sa kapis. Ang kanyang mga mata ay matalas na naghahanap ng anumang bakas. Alam niyang kailangan niyang protektahan si Isabel. Pagdating niya sa kanilang bayan, bumungad sa kanya ang takot sa mga mukha ng mga tao. Ang mga kalsada ay tahimik sa gabi. Ang mga bintana ay nakasara at ang mga ilaw ay dim. Daniel, nasaan ka galing? May bumabalik-balik na aswang dito sa gabi. Sigaw ng isang kapitbahay, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Naramdaman ni Daniel ang pagtindig ng kanyang balahibo. Kailangan kong umuwi, bulong niya sa kanyang sarili. Pagdating niya sa kanilang bahay, nakita niya si Isabel na mahimbing na natutulog sa loob. Niyakap niya ito ng mahigpit. Kailangan niyang bantayan ito. Sa gabing iyon, hindi natulog si Daniel.
Pinanatili niyang nakasindi ang lahat ng ilaw at hawak niya ang anting-anting at ang kanyang itak. Naging handa siya. Pagdating ng hating gabi, nagsimulang magbago ang hangin. Ang mga puno sa labas ay tila bumubulong at ang kanyang mga pandinig ay nakasalo ng isang kakaibang tunog. Isang tunog ng paglipad na tila ba'y isang malaking ibon na gumagala sa dilim. Alam niyang narito na siya. Biglang narinig niya ang isang kaluskos mula sa bubong. Napalingon si Daniel. Ang bubong na kanilang ginawa para sa kanilang tahanan na puno ng pag-asa ay ngayon ay pinaglalaruan ng isang halimaw. Isang malaking anino ang bumagsak sa bubong at pagkatapos ay isang malakas na tunog. Sumalpok ang isang figura sa loob ng sala, si Maria. Ngunit hindi na ito ang kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay balot ng dilim. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at uhaw. Ang kanyang bibig ay malaki at puno ng matutulis ng ngipin. Ang kanyang mga kuko ay mahahaba at ang kanyang katawan ay tila mas payat at mas matangkad. Naging ganap na siyang aswang. Maria, sigaw ni Daniel, ang kanyang tinig ay puno ng sakit at poot. Ano ang ginawa mo sa ating anak? Tumawa si Maria, isang tawang puno ng kadiliman. Ang laman ay masarap, Daniel. Ito ang nagbigay sa akin ng lakas. At ikaw ang susunod. Sumugod si Maria, ang kanyang mga kuko ay handang sumakmal. Ngunit handa si Daniel. Hinarangan niya ang atake at gamit ang anting-anting. Itinutok niya ito kay Maria. Ang anting-anting ay naglabas ng isang maliwanag na liwanag na tila ba'y isang apoy na kumalat sa katawan ni Maria. Napaatras si Maria, sumigaw sa sakit. Ang kanyang balat ay tila nasusunog sa liwanag ng anting-anting. Nagsimula ang labanan. Si Maria ay mabilis at malakas, ngunit si Daniel ay mayroon ng kapangyarihan mula sa anting-anting. Sumusugod si Maria, ngunit ginagamit ni Daniel ang anting-anting para itaboy siya. Naglalaro sila sa sala, ang bawat galaw ay nagdudulot ng pinsala sa mga muebles. Ang kanyang puso ay durog sa bawat galaw niya. Nilalabanan niya ang babaeng minahal niya, ang inang naging halimaw. Sa isang pagkakataon, nagawa ni Maria na sakmalin ang braso ni Daniel. Naramdaman niya ang matutulis nitong kuko na tumagos sa kanyang laman. Ngunit hindi siya sumuko. Gamit ang kanyang nalalabing lakas, itinulak niya si Maria at itinutok muli ang anting-anting sa kanyang mukha. Sa matinding sakit, nagsimulang umungol si Maria. Ang kanyang anyo ay nagsimulang magbago. Bumalik ang kanyang dating mukha, ngunit may bakas pa rin ng halimaw. Nakita ni Daniel ang kanyang asawa, ngunit sa kanyang mga mata ay may nakitang sandali ng kalungkutan, isang huling bakas ng Maria na dati niyang minahal. Tila ba'y sandali siyang bumalik, nagtangkang magsalita, ngunit ang bibig niya ay tila hirap. Paolo, bulong niya na may halo ng pagsisisi bago pa man siya tuluyang kainin ng kadiliman. Ito ang huling pagkakataon na nakita ni Daniel ang kanyang asawa. Sa huling hininga, itinusok ni Daniel ang itak sa dibdib ni Maria sa lugar kung saan naroon ang kanyang puso. Ang katawan ni Maria ay nilaot na tila usok at ang anting-anting ay nagliwanag sa huling pagkakataon bago ito unti-unting lumabo. Nakahandusay si Daniel sa sahig, pagod at puno ng sakit. Ang kanyang braso ay dumudugo, ngunit ang kanyang puso ay mas mabigat kaysa sa anumang sugat. Nagtagumpay siya. Natapos na ang bangungot ni Maria Labo. Ngunit sa pagtatapos ng bangungot, kasama ring naglaho ang kanyang asawa, ang kanyang pagmamahal at ang kanyang dating buhay. Dinala ni Daniel si Isabel sa isang ligtas na lugar. Pinili niyang umalis sa kanilang bayan, malayo sa mga alaala ng trahedya.
Alam niyang magiging mahirap ang pagpapalaki kay Isabel, ngunit gagawin niya ang lahat para rito. Ang kwento ni Maria Labo ay naging isang babala, isang alamat na ipinasa sa henerasyon. Ngunit para kay Daniel, ito ay isang masakit na katotohanan, isang paalala ng kanyang pagkawala at ng isang labanan na nagpabago sa kanya habang buhay. At sa huli, ang halimaw ay napuksa, ngunit hindi kailanman nawala ang sakit ng pagkawala. Si Maria, na minsang naging ilaw ng tahanan, ay nilamon ng kadilimang hindi niya pinili. Isang sumpang ibinunga ng pagmamahal at sakripisyo. Ang kwentong ito ay hindi kathang-isip lamang, kundi isang paalala na may mga trahedyang nangyayari sa dilim, mga lihim na hindi nakasulat sa mga alamat at mga katotohanang binura ng panahon. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang kwentong hindi mo gugustuhing maranasan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa dilim.